Hi guys, ito pong kami Diggs Vlog. Nagbibigay tayo ng mga tips tungkol sa pagre-repack ng mga gamit candy, manipis crackers, sampalok, daily sweet beans, at iba pang mga kot-kotin. Guys, ang re-repackin natin ngayon, Bernard's Garlic. Ang kilo ng Bernard's Garlic ngayong October 27, 2025, 160 pesos, presyong Divisoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic, 3x4. Pang 5 pesos lang guys ang ating repack para abot kaya ng ating mga kababayan. Kayo guys, kung naghanap kayo ng mga extra income or gusto nyo magtinda ng mga kutkutin, pwede nyong sundan ang ating mga repacking tips or pagre-repack ng iba't ibang klaseng mga kutkutin. O ganun lang gagawin ninyo guys. Kung kayo may mga baguhan lang, mas maganda kayo mismo pupunta sa mga pamilihan. Sa mga palengke lang to na bibili natin guys, itong mga kutkutin. Hanapin nyo lang magtitinda ng mga mani, mga crackers, lahat yan, isang mga pistuan lang or mga gamit hindi, doon natin to mabibili. Kailangan kayo mismo ang pipili na kung ano man gusto nyong bibili ng mga kotkotin. Tulad nitong mani natin nire-repack, kailangan pagpili nito, malinaw ang plastic, makikita natin na makintab ang mga mani guys. Yan, ganun lang ang pagka medyo ang plastic niya malabo na parang nagpa-powder na, huwag niyo kukunin yun, ibig sabihin luma yun. Kaya, yan ang tips ko sa inyo pagpipili ng ganitong kot-kotin. Yan, repagin nyo lang guys. Kailangan, itong nirepack natin guys, kailangan makagawa kayo ng nasa mga 60. Yan, 60 ka balot na tagli 5 piso guys. O, ganun. Makagawa kayo ng 60 piraso na tagli 5 piso. Ganun lang pagre-repack yan, no? Napakasimple lang. At saka, kailangan meron kayong sealer, yung pang-seal natin dito para magandang pagkakasara niya at hindi siya sisingaw. Dito guys, kailangan mabilisan natin ito re-repack ha. Huwag niyong papasingawin ng matagal kasi nababasa ang mani kung nakasingaw ng matagal. O ano lang mga teknikan dito. Ayan, may maraming flavor nito guys, itong mga bear nuts. Mayroong spicy, yan ang mga mabibili. Meron din nitong barbecue. Pero ang kinukuha ko guys, garlic at saka spicy lang para yung kasi ang medyo hinahanap lagi ng ating mga kababayan. Pero nasa sa inyo yan, depende sa inyong mga lugar kung anong gusto ng ating mga customer. Yan. Pag nagtinda ka ng mga kutkutin guys, kailangan may mga gamit candy, mga sampalok, mga crackers, macaroni crackers, maraming mga kutkutin guys. Panoorin nyo dito sa ating channel, may mga video tayo dyan ng iba't ibang klaseng mga kutkutin nating nare-repack. Or mga tinitinda. O ganun lang, kailangan bago ninyo ito i-sell, bilangin nyo muna kung ilang piraso ang inyong nabalot at kung magkano ang inyong gustong presyo at gusto nyong tubo. Para pwede nyong bawasan or dagdagan or adjust nyo ang presyo ng inyong mga nire-repack. Yan. Yan. Bago nyo i-sell or isara, bilangin nyo muna kung magkano or ilan ang nagawa ninyo. Kung sa palagay ninyo, malalaki ang or maraming nilagay nyo sa plastic, pwede nyong bawasan yan. Nasa sa inyo na yung mga diskarte guys. Yan. Ito ang isang kilo na ito. Nagawa ko 60 ka balot na tag 5 piso ang ating nagawa dito. Yan. Pagkatapos ko naman ito nirepack, in-stapler ko ito sa karton ng cake. Yung mga cake na nabibigyan natin pag may mga birthday, yan. Magaganda yan na displayhan ng mga mani or mga gamit hindi kasi matibay yung karton na yan guys. Yan, makikita nyo sundan nyo na itong ating video para masundan nyo kung paano natin ginagawa ang ating pagre-repack hanggang sa matapos at may display. Yan, simple lang naman ito gawin. Hindi naman ito mahirap.
Yan, basta may konti kang puhunan dyan, pwede niyang umpisa ng mga ganitong pagtitinda ng mga kot-kotin. Lalong-lalo na guys, yung mga gummy candy, yan ang mabili ngayon sa ating mga kababayan. Kasi ang bumibili niyan, mula bata hanggang matanda. Yan. At saka yung mga kot-kotin. O, di ba simple lang? Napakadali lang ito gawin. Ang ginagawa ko nito guys, gumagawa ko ng 5 piso at 20 pesos. Dalawang klase lang ang ating ginagawang repack para abot kaya ng ating mga kababayan. Ayan lang, oh, di ba? Kaya pag gumagamit tayo ng seller, maganda tingnan ang kanyang pagkakasell. Oo. Ayan, sundan nyo lang guys kung anong ating ginagawa dyan sa ating mga pagre-repack at gawin nyo rin. O, pwede kung anong ginagamit nating mga plastic, yan, para hindi na kayo mahirapan. Depende sa inyo guys kung gusto nyo mga jar, gumagamit ka ng mga jar. Pero sa akin, ganito yung mga repakan lang guys para kunti lang ang ating gastos. Kasi pag gagamit tayo ng mga jar guys, ang mabibinta natin siya ng mahal. O, plus jar pa. Pagkaanong presyo nun? Plus 10 pesos pa. Samantala ito sa plastic, konti lang ang ating puhunan dyan sa mga plastic na yan. Kaya ako, mas okay sa akin dito sa plastic kasi siya nire-repack para malaki ang ating tubo dyan. Yan, bibilangin na din natin yan pagkatapos natin sell. Yan, para malaman natin kung ilan ang aabutin ng 1 kilong nirepack natin na Bernard's garlic. Ayan na guys, may bilang natin kung ilan ang aabutin pag nabinta natin yan. Di ba maraming nagawa natin sa 1 kilo? Ako, kahit palima-lima lang ang ating repack guys, malaki pa rin ang tubo natin dyan. Ayan na yung 1 kilo guys, umabot ng 300 pesos. Ang puhunan natin ay 160 pesos lang. May 140 tayong tubo. Yan ang gagamitin nating karton guys. Diyan natin isasabit ang ating na-repack. Yan. Oo. Pag nakaganyan kasi guys, tapos pagka dinisplay natin, magiging ganito ng kanyang itsura guys. Yan. O, pag dikit-dikit natin i-display, lalo kung ang ating pwesto walang screen or open lang siya, mas maganda yan. Kailangan yung karton na yun guys, huwag niyong ipapaputol kung ganito ang setup ng inyong pagdi-display. O kasi maraming beses pa natin yan magagamit yung karton na yan. Importante huwag niyong ipapaputol sa mga customer. Kasi mga customer guys, hindi nila alam, gusto nila puputulin. Kaya huwag niyong ipapaputol yan kasi maraming beses pa natin yan gagamitin. O, lilinisin lang yung mga stapler dyan. Tapos, ayun, stapler na uli kung anong ating mga gustong ilagay dyan. Di ba? Ang pag-stapler naman guys, magkabilang gilid para maganda tingnan at marami ang ating mailagay. Yan o, kagaya ng ginagawa ko. Sundan nyo lang. Yan, maganda tingnan yan pagkatapos natin yan mamaya ilagay. Yan ang natapos na natin na sabit guys.
Guys, nagpasalamat tayo sa lahat ng mga subscribers at lahat ng mga viewers ng Dominic's Vlog. Thank you guys. Kung magustuhan nyo magandang klaseng video, please like, share, and subscribe at gawin nyo rin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys. Bye.